Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So marami sa akin nag-request nitong episode ng Rated Corina, yung kumpisal daw ng mangkukulam. Pero bago lahat, gusto ko pong i-acknowledge yung pag-reach out sa akin ni Sir Nick Manayo tungkol sa mga topic na ganito. At ako din naman ay nagpapasalamat at kahit pa paano naintindihan niya ako sa ginagawa ko. 'Di ba? Kasi siya din mismo, ayaw niya din ng may naluloko. So parehas din kami, may common grounds kami na siya din ay hindi rin daw basta-basta naniniwala. 'Di ba? Maraming salamat sa Sir Nick Banayo at nakuha ko din naman yung support mo sa ginagawa ko. However, 'di ba? Gusto ko rin naman na malaman nyo na ito talaga yung ito talaga yung lugar ko eh. Magsusuri talaga ako na magsusuri, 'di ba? Pero I do appreciate Sir Nick Banayo yung pag-reach out mo sa akin. 'Di ba? At naiintindihan mo ako. Siguro may mga bagay na talagang hindi tayo magtugma may mga bagay pero nagiging honorable kang tao na sasabihin. At ako din naman, ang kapalit naman yan, ay humihingi din naman ako ng apology if yung mga pagsusuri ko ay nakapag-cause ng kumbaga na-offend kayo the way ako magsuri, di ba? Yung mga kapatid ko dyan sa spiritual na larangan, kung kayo man po ay na-offend sa mga paraan ko ng panunuri, buong pagpapakumbaba po akong humihingi ng tawad sa inyo. Pero mga sir, mga commander po, mga maestro dyan, you have to understand po na ako po ay naglalarawan. Hindi ko sila nire-representa, pero ako po ay naglalarawan lang sa isang taong nagsusuri. 'Di ba? Kung sa tingin nyo na hindi ko lang alam yan, ang pag-unawa po ay nasa inyo na lamang. Dahil kayo po ang nasa taas eh. 'Di ba? Kung ano man yung masabi ko, ma-offend man po kayo sa mga nasabi ko, kayo na lang po ang umunawa sana. Kasi 'di ba? Karamihan sa inyo sinasabi, kasi wala ka namang alam sa ganyan eh. Wala ka namang alam sa ganyan. Ang hinahanap ko lamang naman po ay yung kalinawan sa aking mga katanungan. If hindi pa napapanahon for you na masagot yung mga tanong ko, I respect that. 'Di ba? If hindi pa napapanahon or may sarili kayong dahilan kung hindi nyo maibigay yung gusto kong kasagutan, may sarili kang dahilan, let's leave it that way. 'Di ba? Pero sana maintindihan nyo, pag pinipurso ko itong quest ko sa paghahanap ng katotohanan, maaring sa inyo may dahilan kayo kung bakit hindi nyo masagot, 'di ba? Or hindi ko naman sinasabi na incapable kayo. Maaring meron naman talagang dahilan. 'Di ba? At inuulit ko, kung offensive 'yun para sa inyo, ako na po humihingi ng tawad. 'Di ba? Kasi nahiya din ako eh. Kasi si Sir Nick Banayo na mismo ang nagsabi sa akin na same lang kami. Na hindi rin daw siya basta-basta naniniwala. Kaya naiintindihan niya ako. Ako din naman, isi-share ko din naman yung pang-unawa na ibinigay nyo sa akin, sa inyo din. Uunawain ko din kayo. Pero nagpapasintabi na po ako sa mga future na gagawin ko just in case na ma-offend kayo. Ako na po yung humihingi ng tawad sa inyo. Pero itutuloy ko po itong ginagawa ko. Wala po akong babaguhin. Inuunahan ko na po kayo ha. If ever may mga taong spiritual dyan, huwag kayo ma-offend. 'Di ba? Kasi ako ay naglalarawan lamang sa mga taong hindi basta-basta. Kasi darating din naman yung time na yan eh. May mga tao talaga, kung nasa spiritual kayo, hindi nawawala yan. May mga tao talaga hindi naniniwala. 'Di ba? May mga tao talagang, wag na lang kayo magagalit sa akin. Kung sa tingin nyo na, tingin ko hindi ko lang naiintindihan, ang pangunawa ay sa inyo na.
'di ba? So, let's proceed dito sa Sir Nick Manayo, maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa akin. So, mga kababayan ko, proceed tayo dito sa content na to, no? Marami nag-request sa akin nito Panoorin natin. Sa modernong panahon ngayon, naniniwala pa ba kayo sa kulam? Kung taas ang kilay ninyo, hayaan ninyong ipakilala namin si Merlin, tubong sikihor at aminado. Isa daw siyang mangkukulam. Gamit ang buhok daw ng tikbalang, langis at orasyon, kaya raw niyang kumitil ng buhay ng tao. Wait, no. Ito, tanong ko lang naman. Di ba ang tikbalang, logical naman tong tanong ko wala po sanang ma-offend. Di ba? Ako na po yung humingi ng ng patawad sa ma-offend na naman kasi usually nagtatanong lang ako, nagagalit na agad sa akin minsan, di ba? Kung hindi ka maniwala, wag mo hindi pwede Nasa public kasi ito Ang gusto ko maintindihan nyo, pag yung mga bagay na ito ay nilalabas sa public, pwede naman natin tanungin yan. Kasi nilagay sa publiko Once na nilagay mo sa public yan, pwede nang i-scrutinize yan. Hindi mo pwede sa akin sabihin na wag mo nang pakialaman, di ba? Kasama bilang human kasi, kasama natin bakit ganon. Magtatanong kapag nakita mo di ba? Ngayon, ang tanong ko, doon sa part na sinabi na yung buhok ng tikbalang, di ba ang tikbalang elemento? Tama ba ako? Correct me if I'm wrong laman lupa yan. Kapag sinabi mo laman lupa, ito ay mga nabibilang sa espiritu, tama? Walang physical form. Tama? Pero bakit nakakuha siya ng buhok ng tikbalang? Kasi ang tikbalang, di ba, nawawala yan. Parang kapre din. Minsan nakikita mo yan, minsan hindi nakikita. Di ba? Pero bakit siya nakakuha ng buhok ng tikbalang? I don't understand. Gawain ng mga alagad ng dilim at piniling maging kasangkapan ng paghihiganti ng iba sa kapwa-tao. Narito ang nakakikilabot na kwento ng isang kumpisal ng mangkukulam. Ang kanilang kaluluwa sinusunog na sa impyerno dahil sa mga gawaing kahindik-hindik sa kapwa. Walang takot sa Diyos at sumasamba sa kalaban ng kabutihan. Bawal kasi sa Bible yan. Marka ng demonyo at mga alagad ng dilim. Nananakit, nagpapahirap, pumapatay pa ng tao. Isang uri niyan ang tinaguriang mangkukulam. Marami-rami na ring mga kwento at karanasan na aming nailabas dito sa Rated Corina. Ang ibang self-confessed mangkukulam, minana daw sa kanilang angkan. Ang ilan naman, inaral para pagkakitaan. Pero may... Yan usually, ganyan na istorya yung pinapasa, di ba? Unding naging mangkukulam dahil gustong pumatay at gamitin ito para sa personal na kagustuhan. Ngayon, isa na namang babae ang muling haharap sa ating programa para ikumpisal ang misteryo ng kadiliman na bumabalot sa kanyang pagkatao. Kayo daw po ay isang mangkukulam. Totoo po ba? Ito yung hindi ko nagigets, no? Hindi ko nagigets. Isa sa pinaka-red flag nito, bakit lumantad kami? I mean, yes, inimbitahan ka ba ng Rated Corina or ano? Bakit lumantad ka? What's the purpose? Na usually, dapat yung mga ganyan, lihim lang talaga dapat yan, Pero ano yung purpose? Bakit ka lumantad? Siyempre, may purpose yan, di ba? Ang sabi kasi dito ni Corina, para ikumpisal ang misteryo ng kadiliman na bumabalot sa kanyang pagkatao. Kayo daw... Parang ang sabi mo dito, ikaw yung lumapit. I mean, what's the purpose na magkukumpisal ka at ipakilala mo sa tao na ikaw ay...
Ngayon, isa na namang babae ang muling haharap sa ating programa para ikumpisal ang misteryo ng kadiliman na bumabalot sa kanyang pagkatao. Kayo daw po ay isang mangkukulam. Totoo po ba ito o hindi? Totoo naman po na isa akong gumagawa ng kulang. Yan ang walang takot at diretsahang pag-amin ni Merlin tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Isa raw siyang mangkukulam. Nandito po tayo ngayon, ipakilala ko lahat ng mga gamit na nandito. Mula Wait. Ito yung gamit mo sa pangkukulam, di ba? Pero bakit may mga image dyan na holy? Po tayo ngayon, ipakilala. Katulad nito, di ba, Saint Benedict's, medallion? At tanong ko, paano naipasok yung ganyang kalaking medallion dyan? Doon sa bote? Or, baka cut out lang to. No? Pero paano naipasok yung, kung totoong medallion to? Pero it doesn't matter, di ba? It doesn't matter. Kasi ito, pang-exorcise to ng demon eh. So, kung mangkukulam ka, evil ka, bakit may ganyan ka? Saint Benedict's medallion yan, men eh. May image pa ni Jesus Christ na naka-crucify. I don't understand. Kilala ko lahat ng mga gamit na nandito. mula sikihorang pamilya ni Merlin. 16 years old lamang daw siya nang madiskubre Ayan doon silang may mga ano kami ni, may imahe ka ng mga santo eh. Or, oo, tama. May Jesus Christ ka bang tapos sasabihin mo, mangkukulam ka? Contradicting eh. Di ba? Parang sinasabi mo ba na yung mga images mo dyan, eh, yan yung gabay mo para saktan mo yung mga tao? I don't understand. Di ba? Unang red flag. ahing mangkukulam. Puan po yan. Mula nang maaksidente at maduling daw ang mga mata, naging tahimik at mahiyain na ang dalaga. O, Duling, saan ka pupunta? Madalas siyang paglaruan at kutsain ng kanyang mga kaklase. Ano nga, niyayamot lang ako. Gustuhin man daw niyang ipagtanggol ang sarili. Alam niyang wala siyang kalaban-laban. Para mahinto ang pambubuli sa kanya, minabuti ni Merlin na magsumbong sa kanyang nanay para masolusyonan ang masamang ginagawa sa kanya sa paaralan. Dito na niya aksidenteng nalaman ang totoong pagkatao ng kanyang mahal na ina. So, sumisilip kasi ako pagka gumagawa siya. Nakikita ko sa kanya na pagka nagagalit siya sa tao, may ginagawa siyang pasikreto, ng lihim. Simula Sa dami-dami ng mga ano doon. I'm so sure kung mangkukulam yung nanay mo sa dinami-dami ng mga bagay-bagay doon na katulad ng meron ka ngayon. Hindi mo pa ba tatanungin kung para saan siya ba ngayon? Di ba? Nagtatanong lang po ako ha. May kasagutan naman po lahat ng lahat ng tanong di ba? Wag daanin sa galit. Mamaya pumupuyos na naman sa galit yung mga ibang naniniwala dyan, men eh. Di ba? noon, palihim na niyang pinapanood ang ina sa tuwing nagsasagawa ng pangungulam. Nabuo sa mura niyang isipan na gamitin ang mahikang itim na salinlahi umano sa kanyang pamilya para kulamin at gantihan ang mga taong umaapi at umaalipusta. Di ba yung mga albularyo o yung mga spiritual na nanonood sa akin, di ba? Mga spiritual na tao. Di ba tinitrain kayo, may mga apprentice kayo eh. I don't believe na yung mangkukulam nag-self-study ka lang. Katulad nung hindi ka ba tinuruan ng nanay mo na magkulam? Na may intindihan ko man lang kung sana ang nangyari inapprentice ka ng nanay mo. 'Di ba? Pero base dito nag-self-study ka eh. Mahikang itim na salinlahi umano sa kanyang pamilya para kulamin at gantihan ang mga taong umaapi at umaalipusta sa kanya. Wait, sorry ha. Gusto ko ulitin.
sasagawa ng pangungulam. Nabuo sa mura niyang isipan na gamitin ang mahikang itim na saling lahi umano sa kanyang pamilya. Malinaw ba, sinalin ba sa'yo ng nanay mo? Or nag-self-study ka? Ano ba? Para kulamin at gantihan ang mga taong umaapi at umaalipusta sa kanya. Patagong pinag-aralan ng batang Merlin. That's bullshit. Yung patagong pinag-aralan. Maybe totoong mangkukulam ka. I don't have to argue kung totoong pero yung istorya na patago mong diba, contradicting iyon dun sa kwento na saling lahi eh. Diba, kung isasalin sa iyo, dapat tuturuan ka. Pero kung palihim mong, diba, contradicting yung istorya saling lahi daw. Pero palihim niyang pinag-aaralan. Ang libro na naglalaman daw ng mga sumpa. So, meaning, since, ito, logical question to sila Sir Nick Manayo, spiritual na tao. Tama? Pero need niyang magkaroon ng apprentice para tumuro. So, you mean to say, kasi parang same lang naman yan no? Sila Sir Nick Manayo, ito mangkukulam. Ang kaibahan lang nila, black ito, white sila Sir Nick Manayo. Tama? Paki-confirm muna, baka mamaya nagkakamali ako Diba? Kasi alam nila kung paano gapiin ang mangkukulam. Ibig sabihin, alam din nila kung paano mangkulam. Kaya lang, nasa side sila ng white. Ito black. Or nasa side sila ng good, ito evil. 'Di ba? So yung proseso para matuto ka ng panggagamot ng katulad kila Commander Leon, may apprenticeship sila, 'di ba? Tama. Pero sa karunungang itim ba, hindi na pwede na mag-self-study lang? Di kung ganun ang logic, di yung kila Sir Nick Banay pwede mag-self-study na rin lang na hindi pinapasa. Ibig sabihin, kahit sino pwede na lang palang gumanon. Pwede naman kasi pag-aralan daw ng lihim pwede ka mag-self-study Di ba maiintindihan ko sana kung halimbawa ang istorya ni ate, di ba nakita niyo nanay niya, nagtanong siya sa nanay niya at yung nanay niya itinuro sa kanya kung paano, pwede pa yun. Pero yung lihim na inaral, for me, bagamat malay mo totoo nga naman to, pero for me, sa sarili kong judgment, that's just bullshit. I'm so sorry. No? Pero hindi ko ini-invalidate yung pagiging mangkukulam niya yung istorya lang. At mga ritual para sa pangkukulam. Marami nang nambuli sa akin. Tsaka most of it yun nasa libro na yun, mga Latin yun Paano mo maiintindihan yun, Kung magsa-self-study ka, puro Latin yun, di ba? Tama ba ako? Yung may mga librong ganon? Kaya doon ako na-challenge na gamitin ang itiman kong kaalaman. Itiman Ko sila may nasa santo ninyo ka dyan. Di ba? May mga rebulto ka ni Jesus Christ yan. Tapos itiman yung maintindihan ko kung satanas yung nakasabit dyan sa'yo sa ulo at tiyan na hindi makapasok sa eskwelahan. Natuwa ako kasi nakaganti ako kahit papaano. Kasi hindi ko sila magantihan Pero mismong ang mga magulang ni Merlin, hindi sang-ayon na tuluyan na siyang alagad ng kadiliman. Sino nagsabi sa'yo gamitin mo to? Gusto kong aralin, ma. Hindi pwede. Pang pelikula tong istorya na to Sorry, I don't believe. Tunan sana ng dalaga kung paano gumamit ng mga ipinagbabawal na dasal. Pero nanindigan si Merlin. Buong pagkataon niyang niyakap ang kanyang tadhana bilang isang anak ng mangkukulam. Hindi sila suportado at ayaw talaga nila. Nung nabubuhay pa ang nanay ko, nalaman niya na inunti-unti ko nang ginagamit ang kaalaman kong itiman. Ayaw niya na mangyari yun. Ayaw niyang gamitin ko ang isang bagay na yan kasi masama nga. Yun, ipinaglalaban ko naman na, ma, kailangan kong gawin to kasi ako'y naaapi.
Habang nagkakaedad, mas lalong naging bihasa si Merlin sa kulam. Sa tulong ng libro na naglalaman daw ng mga itim na mahika, marami-raming tao raw ang nakatikim ng bagsik ng kanyang kakilakilabot na Marami. Hindi naman ako yung taong basta-basta lang mangulam sa kapwa ko na wala namang ginawang masama sa akin. Kaya ang payo ko sa bawat isa sa atin na sana hindi tayo basta-basta papasok o gagawa ng hindi maganda sa kapwa natin dahil hindi natin alam na ang kapwa natin may kaalaman sa ganito. Hindi lang kasamaan ng kanyang taglay. May kakayahan din umano siyang makapaggamot at Yun na. wait lang ha. May interview ba dito na nakulam niya? Kasi sinabi niya madami eh. Di ba, madami. So sana makapagbigay man lang siya ng example nung nakulam niya. Unang-una, admit. At saka hindi ka naman makakasuhan dyan, men eh. Let's say halimbawa, kahit aminin mo na ikaw ang kumulam doon sa nagkasakit. Kasi hindi naman tinatanggap ng korte yan eh. Di ba? Yan ang pinaka malupit sa mga mangkukulam. Pag pumatay ka gamit ang pangkukulam, hindi ka naman makakasuhan yan eh. Kahit patahasan mong i-admit na ako ang kumulam dyan. Di ba? Kasi nga, ang ano mo ay paranormal, ang basis mo ay paranormal. So, tatanggapin ba ng judge yun, yung logic na yun, na ikaw kakasuhan sa salang pagpatay dahil kinulam mo. Di ba, men? Dapat magbigay ka ng sample kung sino yung inano mo. kapag pagaling ng mga may sakit, pero ni minsan, May ring ka na Saint Benedict's eh, di ba? Contradicting itong ano mo. Kasi pag Saint Benedict's, nagpapalayas ka ng evil eh. Evil yung ginagawa mo eh. hindi na Tapos kaya maglilining na isa na siya manggagamot, ano? 'Di ba? ito ginawa at isinabuhay. Ayaw ko manggamot talaga kasi ayaw ko na pinagpipilahan ako at ayaw kong malaman na isa akong manggagamot. Wala, binroadcast mo na. Inaatake po ang aking sawa! Tulong po! Tulong! Dahil daw sa desisyon niyang hindi gamitin ang regalong makapanggamot at makatulong sana sa mga may sakit, binawian ng buhay ang kanyang mister. Bunsod ng hindi maipaliwanag na sakit. Wala ring Bullshit. Andun na yung power mo, men. Nagde-define ng logic talaga to eh. Yung mahalagang tao sa buhay mo, di ba? May power ka na para gamutin, tapos bullshit. Sorry ha. 6 minutes pa lang to pero kabullshitan na to eh. nagawa si Merlin. Hindi niya ito nagawang gamutin. Dahil sa tinanggihan ko bilang isa akong Ay! Nako, Diyos. nauna na yon, kinuha ang aking unang asawa. Nung time na yon na ayaw kong tanggapin yon, ang asawa ko walang sakit. Ang finding ng doktor, sabi sakit sa puso. Sa pag Di may findings nga. Ito bibigyan ko kayo ng example. Ito na naman yung misconception eh. Minsan kasi, ang sinasabi nila, may sakit sila, tapos walang findings daw sa doktor. Ganito kasi ang nangyayari minsan, na-discuss ko na ito madalas eh. Wala daw findings sa doktor, pero pagdating daw sa albularyo, meron daw kumulam. Ang tanong, paano ka ba nagpa-consult sa doktor? Yun ang unang kailangan malaman natin. Paano ka nagpasuri sa doktor? Baka naman kasi pagpunta mo sa doktor, sinasabi mo Dok, masakit ang tiyan ko. 'Di ba? Nagpa-consult ka ngayon tapos niresetahan ka ng doktor. Ang in-expect mo, yun na yun. Hindi. Halimbawa, masakit ang tiyan mo, pumunta ka sa doktor, niresetahan ka ng, let's say, Motilium. 'Di ba?
Sa dyspepsia yun eh. Motilium. Ngayon, hindi gumaling. Masakit pa rin ang tiyan mo. Babalik ka dapat sa doktor. Doon na magkakandak ng test ang doktor. Kasi minsan, ang akala nila, once na pumunta ka lang sa doktor, ay alam na agad. Wala namang built-in na, na x-ray ang mata ng doktor eh. Para malaman kung ano yung sakit mo. Hindi naman malalaman yan eh. Dapat mag-undergo ka muna sa mga tests. 'Di ba? Katulad ng CT scan, MRI, titingnan yan ano pa ba yung mga test mo, colonoscopy. Basta marami pang test na para madeklara kung ano talaga ang mo. Ilang balikan yan, hindi yan isang puntahan lang, alam na agad ng doktor. 'Di ba? Kaya ang tendency, pagdating sa albularyo, walang makita yung doktor eh. Binigyan na ako ng gamot, hindi naman ako gumagaling eh. Hindi din kasi ang ang unang katulad nito may isang pasyente pupunta sa doktor, masakit daw ang ulo. Nung una, binigyan siya ng pain reliever, baka mamaya yung sakit ng ulo ay yung masakit lang ang ulo. 'Di ba? Binigyan siya ng gamot, bumabalik. 'Di ba? Isang buwan na hindi maalis-alis yung sakit ng ulo. 'Di ba? Nung bumalik siya sa doktor, pina-MRI siya, may nakita, may tumor pala siya sa ulo, sa utak. 'Di ba? Doon na diagnose na may brain cancer pala siya. 'Di ba? Kasi minsan tumitigil na tayo isang punta lang sa doktor at bigyan tayo ng gamot, tumitigil na agad tayo eh. May mga test pang gagawin yan. Siyempre, ang unang intervention ng doktor sa'yo, baka makuha lang yan sa gamot-gamot. Pag hindi nakuha sa gamot, babalik ka talaga. 'Di ba? Kamatay ng kabiyak ni Merlin. Huwag mong sasabihin na walang sakit. Meron yan. Siguro, bago pa man atakihin sa puso yan, ay high blood na yan. Nag-check ba kayo ng blood pressure niyan? Para sabihin mong walang sakit yan? Diba? Tuluyan na ba niyang tatalikuran ang pagiging alagad ng dilim? Handa na ba siyang talikuran ang tunay na pagkatao ng kanyang pamilya na may lahing mga mangkukulam? Ng pusa, ang kanyang iba pang revelasyon sa Forward natin. Until now that and believe me, paints Ganda ni Corina ngayon, formula no less. Results from salt, vanilla deal. Ang bawat bulong at orasyon ni Merlin, panganib at sakit ang kapalit. Kapangyarihang itim ang kanyang niyakap dahil sa masaklap niyang mga karanasan. Pinagtuunan ang kakayahang bigay ng mga kampon ng kadiliman. Bigay ng kampo ng kadiliman pero may sing-sing siya ng Saint Benedict. No? Tapos may mga image siya ni Mama Mary at ni Jesus. Paggamot ng mga karamdaman sa kanya rin ay ibinigay pero imbis na gamitin para makatulong, ito'y kanyang ipinagkibit balikat lang. Nang magkasakit ang mister, niya nagawang pagalingin ang kabiyak, kaya tuluyan nang namatay, pagsisisi na habang buhay niyang dadalhin. Ang sitwasyong ito ang nagtulak kay Merlin para ilantad sa publiko ang kanyang... Umuulit lang eh. Kahit sa online healing, ibang bansa, napamot ako. Ang daming nagpagamot sa akin, iba-ibang bansa. Akala ko ba tinigil mo na yan, men? Tapos ngayon, gumagamot ka sa online healing. Sinabi niya sa lahat na siya'y isang manggagamot. Nag-post ako sa social media na manggagamot ako. Ang daming nagpagamot sa akin, iba-ibang bansa. Napapagaling ko sila kahit sa online healing. Doon ako lumuhod. Ang sabi ko, Panginoon, ito ba talaga ang linya ko? Kung ito talaga gagampanan ko, ang tungkulin ko, wala lang mabawasang muli sa aking mahal sa buhay. Pero hindi naging madali ang pagbabagong buhay ni Merlin. Isang araw, may taong lumapit sa kanya hindi para magpagamot, kundi para raw pumatay ng tao gamit ang kanyang pangungulam. Sa takot na tanggihan at muling may mangyaring masama sa kanyang pamilya. Wait ha.
So, nangyari, ang gulo nung istorya men eh. Nag-self-study ka ng pangkukulam, then suddenly, natuto ka manggamot. Tapos kiniklaim mo na gift sa'yo yung gift sa'yo. Di ba men? Ang istorya mo, nag-self-study ka ng pangkukulam na hindi yun pinagkaloob sa'yo. Then suddenly, nagkaroon ka ng gift na makakapanggamot ka. Hindi ko naiintindihan. Saan nanggaling yung panggagamot mo? Ang inaral mo lang mangkulam. Bigla na lang tumubo yung gift niya, yung regalo niya na sa panggagamot. Confusing, di ba? Payag si Merlin. Ang taong humingi ng serbisyo ni Merlin, paghihiganti ang gusto. May anak daw kasi na biktima ng panggagahasa at ang sospek mayaman at makapangyarihang lalaki. Lumapit sa akin, ay gusto niya patayin ang isang tao. Kahit ipapulis o anuman nila, walang hustisya kasi nananalo pa rin yung mayaman. So, yun na lang ang paraan na ginagawa nila. Tinitimbang ko kung karapat dapat bang tanggapin itong bagay na ito na pagkitil ng buhay ng isang tao. Sa bilang ni Merlin, umabot na sa 20 katao ang kanyang dinasalan at inorasyonan para pahirapan. 10 sa kanila namatay. Pero paglilinaw niya bawat kliyente na gustong magpahirap at magpapatay gamit ang kulam, masusi niya munang umanong pinag-aaralan. Hindi raw lahat kanyang pinagbigyan. May disclaimer, Sabi niya, asawa ito. O ilan anak nito? Marami. So, pasensya ka na. Kahit milyon pa ibayad mo sa akin, oo, mukha akong pera. Pero sa pamagitan ng ganyan, ang aking ritual ay for the good. Wait. Di ba, karunungang itim yan, men eh. Kahit anong gawin mo, bad pa rin yun. Anong for the good? Wala nagfo-fall apart itong storya ni ate. Di ba, inaamin niya na kadiliman yung talent niya, then at the same time, pinipivot niya sa pagiging good. Inconsistent. Hindi, tatanungin ko kayo, maniniwala pa ba kayo sa istorya nito? Ako, objective ako nag-oobserba, hindi ko naman pinapasama ang ni ate, 'di ba? Aminado siya mangkukulam, nag-self-study siya, Wala nagturo sa kanya, bigla siyang tinubuan ng talent na panggagamot bigla. 'Di ba? Then suddenly, sinabi niya, yung pangkukulam niya daw ay paano naging for the good yun, men? Pangkukulam yun eh. Kahit pa sabihin, ano ba? Hindi nagigits nyo ba yung sentimiento ko dito, mga men? Parang inuulol tayo eh. I'm so sorry Parang inuulol tayo dito sa... Pareho ang bilis ng epekto ng kanyang kulam. May proseso kasing pinagdadaanan. Hindi yan shoot to kill. Na pagbaril mo sa isang tao, patay agad. Wala, palusot yan eh. Naglalatag na siya ng dahilan para pagka hindi nangyari yung yung gustong mangyari. Pwede niya sabihin na hindi naman yan. Ano bang silbi nung pagpunta? Agaran, maaring weeks. Kasi iba-iba ang karga ng tao. Halimbawa, isang taong binirahan ko o tinigal po ko o inorasyonan ko. Maaring wala siyang kaalaman, maaring wala siyang karga sa katawan o proteksyon. Ngayon din tatalab yan. Hindi biro ang pagpatay ng tao gamit ang kulam. Kaya hindi rin daw basta-basta ang halagang sinisingil niya sa bawat kliyente niya. Naglalaro daw ang presyo mula 100,000 pesos pataas. Ang bayad sa akin pagdating sa natin, alam na natin yun. Kay Kuya Red nga, 8,000 lang, pwede na niyang papatay eh. Sa'yo 100,000, yung kay Kuya Red, sure pa yun. Di ba? Sabihin nun, ay depende yan sa nag-usapan natin
Pinag-usapan namin ng kliyente kung bibigyan niya ako ng more than 100 or mas pa hanggang sa matupad yung kahilingan niya. Binibigyan din nila ako ng konting pabuya or mga regalo like mga diamante, mga Asa na yon? Asa na yon? Pakita mo nga. alahas. Bilang tao at isang Katoliko, aminado si Merlin na pinagsisisihan niya lahat ng kanyang kasalanan at kamalian, lalo na sa mga biktima ng itim niyang salamangka. Natatakot daw siya sa balik ng karma. Nagsisisi ako na nakagawa ako ng hindi maganda sa kapwa. Pero wala na akong choice kasi ito na yung linya ko. Ilang beses ko na rin itong tinigil. Naniniwala naman ako sa karma. Pero ang sa side ko kung bakit ko ginagawa yung kulam na ito sa tao, kasi tao lang din ang ginagawa ng hakbang kung bakit ako nakagawa ng kulam sa kapwa ko. Hindi ko alam kung ano ba pinipilit niya maging good siya, maging evil. 'Di ba? Pero nakikita niyo dito inconsistent yung istorya niya. Hindi siya consistent eh. Ang daming butas ng sinasabi niya eh. Sa kasalukuyan, nakatuon si Merlin sa panggagamot sa kanilang lugar sa General Trias, Cavite. Tuwing Martes, Cavite, ang dami ano? Ang dami dyan sa Cavite, kadalasan. Yung mga ganyan. Sila Sir Nick Banayo, Cavite din yata, ano? at Biyernes ang schedule ng kanyang gamutan. Ipinakita pa ni Merlin sa Rated Corina ang paraan niya ng panggagamot gamit ang ritual na natutunan mula sa libro ng mga karunungang itim. At ng kanyang Itim, tapos nakakapagpagamot kami. mahiwagang tungkod, natagtad ng mga orasyon. Okay na ngayon, hindi na malamig. Nanginginig ka pa rin? Umiinit na po konti. Init pero na? malamig Okay ako na. ngayon, sobrang lamig eh. Ngayon okay na, normal na. Paparusahan siya na Pagkatapos ng gamutan, isang lalaki na tumangging humarap sa kamera, yung hindi siya magpapagamot. Ang sadya niya, ipakulam ang taong matagal na umanong hindi nakakapagbayad sa kanya ng utang. Pagbibigyan kaya ito ni Merlin kapalit ng malaking kikitain. Hindi naman masyadong masama ang tatrabaho o ipagawa niya. Kundi bigyan na ng leksyon yung taong nangutang sa kanya. So, tatanggapin ko yung ipapatrabaho niya sa akin. May bago ng asawa ngayon si Merlin at tanggap ang kanyang nakaraan. Ipinagtapat na rin niya sa kanyang mga anak ang kanyang totoong katauhan na siya'y minsang naging Oh, mukhang ipapasa pa sa anak eh. No? kulam. Gusto niyang sundan ang yapak ng ina pero sa pagkakataong ito bilang manggagamot at hindi na mangkukulam. Mama, okay lang ba sa'yo tinatawag ka na witch? Ayun, sabi ko, nak, ito naman talaga ang linya ko. Pinagtapat ko sa kanila. Proud naman ako sa kanya talaga. Magaling talaga si mga gamot. Natakot niya ako sa kanya minsan kasi minsan pag magalit, hindi natin alam. Normal lang para sa akin. Nasanay na rin ako eh. Sa mga TV, ginagawang nakakatakot yung mangkukulap. Eh di nila alam na ano lang yun. Parang traps lang din. Marami din kasi nakakasalubungan na eh. May sakit, maraming nararamdaman. Parang gusto ko lang din tumulong. Kung ano man daw ang maging pagtingin ng tao kay Merlin, matapos niyang umamin at magkumpisal ng kanyang kontrobersyal na buhay, hindi na raw ito ang mahalaga para sa kanya. Kahit nakakakilabot ang kanyang nakaraan, importante na ngayon ay nasa tama na siyang daan. Mayroong buhay na makabuluhan at hindi para ilaan ito sa kadiliman. Contradicting ano? Ang daming contradicting dun sa sinabi niya. Anyway, kung totoo naman yan, wala naman ako magagawa. Sige, wala namang problema kung maniniwala kayo dyan. Pero, hina-highlight ko lang dito yung mga bagay na ang gulo. Diba? Nagpa-practice ka pa rin ng witchcraft, pero marami kang maka-Diyos na items eh. Diba? Diba? Unang tanong niya yung pinakulam, dapat i-follow up yun eh kung sino yung pinakulam na yun, kung effective ba yun o hindi. Diba, men? Anyway, kung trip nyo naman paniwalaan yan, wala naman ako magagawa. So, for now, yun lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.
May boses na nagtatas, Bungo TV, tagapagtanggol, di napapagod sa laban. Sa bawat kasinungalingan, siya'y nagpapalag. Katotohanan ng kanyang hudyat, walang takot, walang takas. Bungo TV, sa isag ng pagbabago, sa karima-rimang pananaw, siya'y nagpapahayag, mga alingas-gas ng kasinungalingan, kanyang binabalewala. Bungo TV, lihim na ibinulgar, kamatayan ng kasinungalingan. Nasa laot ng kasinungalingan, siya'y naglalakbay ang bawat sandata. Katotohanan ng kanyang bitbitin, sa lipunan ng mga bulag, siya'y nagiging liwanag. Bungo TV, sa pagbangon